Isang basong tubig lang humingi ng inumin ang lalaking ito. Hindi niya inakala na sinadya itong dinuraan ng may-ari ng bar. Sinabi niya ba na dinuraan niya ito pagkatapos itulak ang baso ng tubig? Humingi siya sa may-ari ng bar na magbuhos ng alak sa harap niya. Nag-serve ang may-ari ng bar ng walang gana habang patuloy na bumubulong ng mga nakakainsultong salita tungkol sa lahi niya. Hindi ako sigurado kung gusto ko pang mag-serve ng isang barbaro. Tulad mo, iniwan na lang ng lalaking Native American ang pera at umalis sa bar. Ngunit hindi niya inaasahan na may ilang tulisan sa bar ang sumunod sa kanya palabas. Saan ka pupunta, boss? May dala ka pa bang pana? Kausap ka namin dito, ikaw na hampas lupa. Binaril na rin naman, at nahiya na ang may-ari ng bar. Mahirap na siyang makatakas sa kamatayan. Tinawagan ko na ang pulis. Paglabas niya ulit, dumating na ang mga pulis. Kalmado siyang kinuha ang baril mula sa sasakyan. At mabilis at maayos niyang inayos ang kaguluhan. Siya ang pinagkakatiwalaang hitman ng pamilya ng sindikato. Si Gerhardt, sa lokal, kapag may panganib ang pamilya niya, kaya niyang lutasin ng mag-isa ng madali. Ngunit ngayon, ang pamilya Gerhardt ay may problema. Isang gang mula sa Kansas ang nagta-target sa negosyo ng pamilya. At nagbabalak silang gumamit ng karahasan para agawin ang teritoryo at lipulin ng tuluyan ng pamilya Gerhardt. Ang pinuno ng pamilya, si Otto Gerhardt, nang malaman niya iyon, ay nagalit, at biglang na-stroke. Sa kasalukuyan, ang tatlong anak niyang lalaki ay nag-aalala, gusto niyang pamunuan ang gang. Ang panganay na anak ay sumama kay Otto mula pagkabata para lipulin ang mga kaaway, kaya nabuo sa kanya ang marahas at malupit na ugali, sa paraan ng pagtatrabaho, para mag-interrogate ng isang tao, hindi siya nag-atubiling putulin ang tenga ng taong iyon. Sa huli, namatay sa pagdurugo ang kabilang panig nang hindi pa rin nakukuha ang impormasyon. Ang pangalawang anak ay matatag, mayaman, at masunurin sa magulang. Ngunit hindi siya malakas sa diplomasya o pakikipaglaban. Ang pangatlong anak naman ay walang nagawa, mas katulad pa siya ng isang errand boy sa gang. Dahil dito, madalas siyang minamaliit at inaapakan ng panganay na anak. Sa kasalukuyan, ang malaking kapangyarihan ng gang ay pansamantalang napunta sa kamay ng matandang ina. Hindi maaaring babae ang mamumuno sa pamilya. Sino nagsabing hindi pwede? Ayos ka lang ba? Ina mo yan. Ang ina ay nagtataguyod ng negosasyon sa panlabas na gang para sa mapayapang resolusyon, ngunit, ang panganay na anak ay determinado na makipaglaban hanggang kamatayan sa kanila. Sa kritikal na sandaling ito, ang pangatlong anak ay nawawala na sa loob ng 2 araw. Dahil nagpadala na ng mga mamamatay tao ang panlabas na gang. Kaya nag-alala ang panganay kaya nagpadala siya ng mga katutubong mamamatay tao para hanapin ang bunsong kapatid. Sa lalong madaling panahon sumama ka sa akin dahil ang kapatid ko ay nasa panig ng nanay. Iyon ang pagkakamali niya pagkatapos mong mahanap ang bunsong lalaki, dalhin mo muna siya sa akin. Huwag mo siyang dalhin sa matanda ngunit hindi nila alam na ang bunsong anak na lalaki ay pinatay na bumalik tayo 2 araw na ang nakalipas sa isang fast food restaurant. Ang bunsong anak na lalaki ay may hawak na baril at nagbabanta sa isang babaeng hukom. Ayaw niyang pumatay, gusto lang niyang takutin ang babaeng hukom upang makamit ang kanyang layunin. Ngunit masyadong mayabang ang ugali ng babaeng hukom. Walang takot sa kanyang babala. Bata, may 3 segundo ka para tumayo at umalis dito. Kung hindi, papatayin kita na parang insekto. Ang babaeng hukom na binaril ay hindi papatay at biglang umatake. Ang babaeng tagapaglingkod ay natambo palabas ng pinto, agad siyang hinabol palabas. Sa unang pagkakataon na pumatay, siya ay labis na natakot, ngunit masyadong mabilis ang lahat, hindi na niya mapigilan. Sa sandaling ito, isang lumilipad na plato ang lumitaw sa malayo. Sinusuri ang pinangyarihan ng krimen pagkatapos huminto sandali, biglang naglaho ang UFO. Biglang may sasakyang dumating mula sa likuran. Ang nagmamaneho ay huminto sandali pagkatapos ng aksidente, at isinakay ang biktima ng aksidente at umalis. Sa oras na ito, si Ed, ang butcher sa tindahan ng karne, ay pauwi na mula sa trabaho. Kalmadong naghahanda ng hapunan para sa kanyang asawa na si Peggy. Sa hapagkainan, ikinwento ni Ed sa kanyang asawa ang tungkol sa hinaharap. Gusto niyang bilhin ang tindahan ng karne para maging sarili niyang negosyo. Pagkatapos ay nagkaanak sila ng marami ng kanyang asawa at namuhay ng masaya.
Ngunit sa sandaling iyon ay may narinig na ingay mula sa garahe. Sinadya ng asawa na ihulog ang baso ng tubig para takpan ang tunog. Hindi mo na kailangang mag-alala, medyo naging pabaya lang ako. Nakaramdam na may hindi tama si Ed kaya agad niyang binuksan ang pinto ng garahe. Nabangga ko ang isang USA, umalingaw-ngaw muli ang ingay, ano ba yan? Dinala mo ba ang USA sa bahay? Binuksan ni Ed ang flashlight at nakakita ng anino. Ang bunso nilang anak na may hawak na kutsilyo ay sumugod patungo kay Ed sa gitna ng kagipitan. Agad na kinuha ni Ed ang pala sa hardin at pinatay siya. Binangga mo siya gamit ang sasakyan mo, hindi ba sinabi mong USA iyon? Agad niyang tinanong ang asawa kung bakit hindi tumawag sa pulis. Ngunit nagkagulo si Peggy Lou at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ipinaliwanag lamang niya na siya ay labis na nataranta noong oras na iyon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kaya wala siyang ginawa. Naging maingat ako sa pag-uwi, walang tao, pumasok ako sa eskinita. Ngunit mayroon ng patay. Ang pagpapaliwanag na ito na nagsisinungaling sa sarili ay lalong nagpagulo sa asawa. Lubos niyang binaliwala ang bigat ng sitwasyon. Para bang kung walang nakakita, hindi ito nangyari. Gusto ni Ed na tawagan ng pulis pero agad siyang pinigilan ng asawa niya. Sabi niya kasi na siya ang unang nakabangga at tumakas. At ngayon naman, pinatay ng asawa niya yung tao. Kung tatawag sila sa pulis, masisira ang magandang kinabukasan na kakabuo pa lang nila. Sige, maglinis na tayo habang sinisimulan na ng pulis ang investigasyon sa pinangyarihan. Batay sa mga bakas ng preno sa lugar, natukoy ni Pulis Lou na may isa pang sasakyan na naroroon. Sa oras na iyon, bakit hindi kinuha ng salarin ang sarili niyang sasakyan, hindi ko alam. Iyon ba ay isang sapatos habang lumilipas ang oras hanggang kinabukasan? Sinabihan ni Ed ang kanyang asawa na magtrabaho tulad ng dati habang siya ay naiwan sa bahay para burahin ang mga bakas. Ang mga bakas, ayon sa kanyang pangangatwiran, ay nagpapakita ng sariling halaga. Habang nagtatrabaho sa salon, nag-subscribe din siya sa maraming magazine tungkol sa tagumpay. Inimbitahan siya ng may-ari ng salon na sumama sa isang seminar tungkol sa tagumpay. Sa susunod na linggo, nakareserba na rin ang hotel. Bumalik tayo kay Ed matapos niyang gamitin ang panlinis para tuyuin ang mga bakas ng dugo. Sinunog din niya ang damit ng pangatlong anak, ngunit hindi napansin na mayroong isang piraso ng metal, na hindi nasunog sa ibang pangyayari. Muling sinisiyasat ni Pulis Lou ang pinangyarihan. Ang asawa niya ay lumabas at aksidenteng natuklasan ang baril ng kanilang anak, na lalaki. Sa hating gabi, si Ed ay nagparada sa tapat ng tindahan ng karne. Matapos makita ang may-ari ng tindahan ng karne na nagsara at umalis. Napansin niya na ang kanyang asawa ay kakagaling lang sa trabaho sa parlor. Dahil walang sasakyan, nagpa siya ang may-ari ng parlor na ihatid si Peggy pauwi. Nang makasigurado na walang tao sa kalsada, saka palang nagmaneho si Ed papunta sa tindahan ng karne. Hinailan niya ang isang matigas na bagay mula sa likod ng kotse papunta sa tindahan ng karne. Pagkatapos, iniuwi ng may-ari ng salon si Peggy at nagkunwaring kailangan niyang magbanyo. Doon niya natuklasan ang mga rolyo ng tissue na ninakaw ni Peggy. Alam mo ba kung saan nakalagay ang tissue? Ibig mong sabihin, bumili lang ako ng ilang kahon ng tissue pero ubos na. May kumuha nito. Naku, anong nangyari sa kotse mo? Ayos lang, hindi naman ako bumangga sa puno. Nag-aalala si Peggy at agad na pinauwi ang customer. Sa kabilang banda huminto ang sasakyan ng Chief of Police na si Lou sa harap ng tindahan ng karne. Ang pagkatok sa pinto ay nagpatigil kay Ed at aksidenteng nahulog ang isang daliri niya. Alam mo ba kung ano ang nangyayari kamakailan? Ang fast food restaurant, hindi pa ba nahuhuli ang mamamatay tao? Oo, tama. Si Lou ay pumunta lang para bumili ng bacon para sa almusal ng kanyang asawa. Huwag na, dalhin mo na lang. Walang barya na nahulog at gumulong sa tabi ng naputol na daliri. Agad na yumuko si Ed para itago ito. Ang paningin ni Lou. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono. Hindi mo sinasagot ang telepono. Oo, isa lang itong asawa ko. Malapit na akong matapos, nakita ko si Lou na umalis. Huminga siya ng maluwag at sumandal sa baril na nahanap sa pinangyarihan. Natukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng pumatay. Ito ay ang bunsong anak ng pamilyang Gerhardt. Nang makita niya ang hepe ng pulisya na naglalabas ng warrant of arrest sa salon, si Peggy, na nagpapagupit, ay kinabahan. Ang asawa ni Lou na pulis ay nakakuha rin ng ideya sa nangyayari. Sinabi niya na iniwan ng pumatay ang kanyang sasakyan. Sa tingin ko, baka may nakatusok sa kanya sa daan. Peggy, parang humihingi ka ng paumanhin, hindi ko iniisip na may saysay ito.
Ang ibig kong sabihin, bakit hindi tinawagan ng driver ang pulis nang may nabangga siya? Sumang-ayon din ang hepe ng pulisya sa sinabi ni Peggy. Ngunit naalala ito ni Peggy, kaya agad siyang pumunta sa tindahan ng karne para tawagan ang kanyang asawa pauwi. Ang kagyat na kailangan gawin ay ayusin ang sasakyan na iyon. Ang ideya niya ay ipasagasa sa asawa niya ang kotse sa isang malaking puno. Pagkatapos ay hanapin ang kumpanya ng seguro para ayusin ito gamit ang bakas ng sasakyang nawalan ng kontrol. Tumama sa puno para takpan ang bakas ng pananaksak. Sa kabilang banda, nahanap ng mamamatay taong may kulay balat na pula ang isang negosyante, na madalas nakikipag-ugnayan sa bunsong anak. Dahil hindi siya pumayag sa kabiguan, kaya siya at ang negosyanteng ito ay nagplano na mag-angkat ng isang kargamento ng makinilya para yumaman, ngunit ang kapital ng negosyante ay na-freeze ng babaeng hukom. Kaya sa pag-uudyok ng negosyante, ang bunsong anak ang siyang nagtangkang magbanta sa babaeng hukom. Ngunit dahil hindi na rin nakakabalita ang negosyante tungkol sa kanya, kaya inutusan ng panganay na anak na buhay siyang ibabaon. Magmaneho ka papunta sa impyernong bayan na iyon. At iuwi mo ang kapatid ko ngayong gabi kung may pulis na hamarang sa daan. Patayin mo silang lahat. Ang mga Indian ay nakatanggap ng utos at pumunta sa fast food shop. Dito, nakakita siya ng piraso ng basag na salamin mula sa ilaw ng sasakyan. Pagkatapos, agad siyang pumunta sa repair shop. Ang piraso ng basag na salamin na ito ay eksaktong tumutugma sa sasakyang iyon. Susunod, nakakita pa siya ng bakas ng dugo sa upuan ng sasakyan. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Alam mo ba kung kanino ang sasakyang ito? Siyempre, isa siyang butcher. Ibig kong sabihin, sa ang tindahan ng karne, marahil ay makikilala, hindi dapat ibunyag ang impormasyon ng may-ari ng sasakyan. Agad na huminto ang mekaniko, pinapaisip mo ako na may masama kang ginagawa. Sa sandaling ito, lumabas ang abogado sa bahay matapos mailabas ang baril. Tahimik na umalis ang Indian, napansin na may problema ang Indian na ito. Sinabi ng abogado sa mekaniko na agad na tumawag sa pulisya. Batay sa pinsala ng sasakyan, parang may nabangga ito at tumakas. Matapos suriin ng mabuti ang sasakyan, naramdaman din ni Nalo at ng hepe ng pulisya. Ang dahilan ng pagbangga sa puno ay masyadong pilit. Nang maisip niya ang kakaibang kilos ni Ed noong bumibili ng karne, sakalang nagising si Lou. Ang mga Indian na nagpapatrolya malapit sa tindahan ng karne ay nakita mismo sina Ed at ang kanyang asawa, at ang matandang ina. Nagsimula na siyang makipagnegosasyon sa mga bandido mula sa labas. Plano niyang bigyan ng mga pulis na bandido ng $1,000,000, at ibigay ang 20% ng kanilang teritoryo. Ngunit ang mga bandido ay hindi nagbigay ng anumang konsesyon at humingi ng walang kondisyong pagsuko. O papatayin namin kayong lahat hanggang sa huli. Sa gabing iyon, ang Indian assassin ay lihim na pumasok sa bahay ni Ed. Inamoy niya ang lupa at nakita ang panlinis sa tabi. Pagkatapos, pumasok siya sa bahay at hinukay ang mga abo. At natagpuan ang hindi nasunog na metal tag ng kanilang pangatlong anak na lalaki. Sa sandaling iyon, dumating din si Pulis Lou at umupo mismo sa harap ng pinto naghihintay sa pag-uwi ng mag-asawa. Nang sila ay bumalik, direkta siyang nagtanong. Ang paliwanag tungkol sa banggaan ay para lamang sa mga bata. Ang taong nabangga ninyo ay ang pangatlong anak ng pamilya, Gerhardt. Silang lahat ay miyembro ng isang napakadelikadong sindikato. Bukod pa rito, baka ngayon ay nasa pintuan na sila. Kung magsasabi kayo ng totoo ngayon, tutulungan ko kayo. Kung hindi, sa huli ay mamamatay kayo nang hindi ninyo alam kung paano. Gusto sanang magsalita ng totoo ni Ed, ngunit pinutol siya ng kanyang asawa. Masyado ka nang lumayo, paalisin na namin kayo. Ang asawa ay iginiit lamang na ito ay isang aksidente. Nabangga ko lang ang puno, okay na. Natagpuan ng pumatay sa pamilya Gerhardt ang ebidensya na ang bunsong anak ay pinatay sa bahay ni Ed. Hindi makapaniwala ang matandang ina na ang bunsong anak ay namatay sa kamay ng isang hamak na tao, isang butcher. Una, binangga siya ng sasakyan at pagkatapos ay pinatay sa pangalawang lokasyon. Sa puntong ito, sinadyang magsinungaling ng panganay na anak, sinasabing, si Ed na ito ay talagang isang hitman na inupahan ng Kansas gang. At ang pagpatay sa bunsong anak ay talagang isang taktika ng panlabas na gang. Gustong sakupin ang ating pamilya. Ang ina pagkatapos marinig ito ay labis na nagalit. Kailangan nilang maghayganti agad sa Kansas gang habang ang gang mula sa labas ay nangangaso ng USA para sa libangan sa kagubatan. Ang paghihiganti ng pamilya Gerhardt ay dumating agad. Ang kambal ng Kansas gang ay napakatapang at magaling.
Lumaban pagkatapos nilang asikasuhin ang mga tauhan ng pamilya Gerhardt, tahimik na lumitaw ang katutubong mamamatay tao. Ang kambal, isa ang patay, isa ang sugatan. Ang katutubong mamamatay tao ay muling pinutol ang ulo ng kinatawan ng negosasyon ng Kansas Gang. Gayunpaman, hindi pa ito sapat upang maibsan ang galit. Susunod, si Ed ang target nila. Gusto kong mamatay itong butcher na ito. Ang panganay na anak ay nagplano sanang magpadala ng tauhan. Ngunit ang pamangkin niyang si Charlie, anak ng pangalawang anak, ay humiling na sumali sa laban. Si Charlie ay ipinanganak na may kapansanan sa isang braso. Ang kanyang ama ay gusto lamang na mag-aral ng maayos ang kanyang anak at lumayo sa mga gang, ngunit gusto ni Charlie na maging isang hitman. Napatunayan na niya sa kanyang tiyuhin na kaya niyang magkarga at bumaril gamit lamang ang isang kamay. Pinatay niya ang bunsong kapatid, isa sa pamilya natin, kailangan nating gawin iyon. Dahil sa pagiging determinado ng pamangkin, pumayag ang panganay na anak na hayaan siyang pumatay kay Ed. Ngunit para sa kaligtasan, nagpadala pa rin siya ng kanyang tauhan na sumama. Kung may mangyaring anumang problema, ikaw ang bahala sa lahat, naintindihan mo. Pagdating sa tindahan ng karne, medyo kinakabahan si Charlie. Hindi niya alam kung sa ulo o direkta sa puso ang tatamaan. Huwag kang masyadong mag-isip, mag-target at bumaril. Kung patuloy siyang gagalaw, bumaril ka ulit. Napakasimple. Pumasok si Charlie sa tindahan ng karne na medyo nanginginig. Sa oras na iyon, si Ed ay naghihiwa pa ng karne sa loob. Pasensya na, hindi ko nakita na pumasok ka. Hinahanap ko yung nagtitinda ng karne. Hinihiwa niya yung karne sa loob. Tinawag ko siya, at doon naganap ang pagkikita ng binata at dalaga sa tindahan ng karne. Agad na nawala ang pag-aalinlangan at pagkahiya. Ang tensyonadong kapaligiran, halos nakalimutan ni Charlie ang misyon niya. Hanggang sa dumating si Ed, ano ang maitutulong ko sa iyo? Naipan niya ang lahat ng lakas ng loob para bumili ng 1 kilong karne at bumalik. Sa kabilang banda, ibinenta ni Peggy, ang asawa ni Ed, ang sasakyang nakabangga. Gagamitin niya ang perang ito para isakatuparan ng pangarap ng kanyang asawa. Iyon ay ang pagbili ng tindahan ng karne at mamuhay ng masaya. Bumalik kay Charlie, tinawagan niya ang mga tauhan ng pamilya. Sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na sabihin sa kanyang ama na balak niyang mag-aral ng maayos sa hinaharap. Gayunpaman, ang pagpatay na ito ay talagang hindi bagay sa kanya. Ngunit dahil narito na siya, nagpa siya si Charlie na tapusin muna ang misyon bago bumalik. Mas naging determinado siya sa pagkakataong ito. Pagkatapos isara ang tindahan ng karne, tahimik siyang pumasok. Sa kritikal na sandali, nag-jam muli ang baril. Ang putok kanina ay nagdulot ng sunog sa tindahan. Sa oras na ito, pumasok ang lalaking may peklat mula sa likuran, ang responsibilidad na maglinis. Si Charlie ay nawalan ng malay dahil sa tumalbog na bala. Si Ed ay sumugod at pinatumba ang baril ng lalaking may peklat. Nagbuno ang dalawa, at kinuha ng babae ang 1 piraso ng paa ng baboy para tumulong. Lalong lumalaki ang apoy, at naghahanda si Ed na ilabas ang babae. Buhay pa siya, kaya hinailan ni Ed si Charlie palabas ng tindahan ng karne. Malapit nang dumating ang pulis, kaya kailangan niyang umalis agad sa lugar. Iniligtas ko ang binatilyong ito at siya ang bumaril sa akin. Maaari mo bang ipagbigay alam ito sa pulis? Atong matangkad na lalaki, siya rin ang unang nanakit sa akin, nagtatanggol lang ako. At nagpapanik na, naghahanda ng tumakas kasama ang asawa niya. Sa sandaling ito, ang asawa ay magsasabi sana sa iyo tungkol sa. Biglang, naghanda siya, naibenta ko na ang sasakyan ko at may sapat na pera na para bumili ng tindahan ng karne. Ngunit nasunog ng husto ang tindahan ng karne, nasunog ang tindahan, at nakapatay ka pa ng 1 tao. Baka 2 pa, dumating na dito ang pamilya ng taong nabangga mo para maghayganti. Dumating sila, ikaw ay kahanga-hanga, salamat sa iyo, ngunit kailangan na nating umalis ngayon. Habang paalis ang 2, dumating na naman ang pulis. Si Ed ay dinala ni Pulis Lou para sa interogasyon. Upang mapigilan ang muling pag-atake ng gang, nanatili ang hepe ng pulisya upang protektahan si Peggy. Matapos malaman na ang panganay na anak ang nagpadala sa kanyang anak, ang pangalawang anak ay labis na nagalit at sinuntok siya. Sa ilalim ng banta ng tauhan ng panganay na anak, huminto lamang ang pangalawang anak. Ang bata ay 17 taong gulang pa lamang at may kapansanan sa kamay. Nakita ko ang determinasyon at kalooban niya. Nang sinubukan ng panganay na anak na disiplinahin ang kanyang nakababatang kapatid. Biglang sumulpot ang ina para pigilan,
Hindi ito ang oras para sa digmaang sibil. Kayo dalawa, bawat isa ay mamumuno ng isang grupo. Ang pangalawang anak ang responsable sa pagpunta sa istasyon ng pulisya para sunduin si Charlie, habang ang panganay na anak ang responsable sa pagpatay sa butcher. Magtiwala ka sa akin, siguradong patay na iyon. Sa sandaling ito, ang pinuno ng mga mamamatay tao ng gang sa labas ay nakatanggap ng tawag. Ang tawag na ito ay mula sa anak ng panganay na anak, si Colette. Hindi lang siya rebelde, kundi mahilig din siyang mag-drugs o gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Dagdag pa rito, madalas siyang sinasaktan at sinisigawan ng kanyang ama para makakuha ng kaunting ipinagbabawal na gamot. Siya ay naging isang traidor na nakikipagsabuatan sa kaaway. Hindi lang iyon, ibinalita pa niya ang kinaroroonan ng ama at tiyo ni Mike at hinilingan siyang mas mabuting patayin na ang sarili niyang ama. Sinabi niya na ako ang puta. Ang panganay na anak ang nagdala ng mga tao sa bahay ni Ed. Ang lalaking nagtitinda ng karne ay wala rito. Inaresto siya ng pulisya 1 oras na ang nakalipas. Iniisip mo ba na tanga ako? Gusto siyang pigilan ng hepe ng pulisya. Ngunit tinamaan siya sa likuran ng isang pulang balat na mamamatay tao gamit ang kanyan. Sinabihan ng panganay na anak ang pulang balat na mamamatay tao na pumunta sa istasyon ng pulisya para tingnan. Habang ako naman at ang 2 tauhan ko ay maglilinis dito. Pumasok sila sa basement kung saan nagtatago si Peggy, 3 lalaki laban sa isang babae. Mukhang masyadong madali ito, hindi inaasahang binaril ng panganay na anak ang sarili niyang kasama. Sinamantala ito ni Peggy at inatake siya. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang abogado mula sa istasyon ng pulisya. Hindi sapat ang bilang ng mga pulis sa istasyon. Kung malakas ang pag-atake ng gang, tiyak na hindi nila ito mapipigilan. Kaya nagpa siya ang abogado na magpakatapang. Sinabi niya sa pangalawang anak na siya pala ay abogado ng anak ng kanyang ama. Si Charlie, nabigo sa pagpatay, kasama ang isyu ng edad, ay makakalabas lang ng kulungan pagkatapos ng 5 taon. Ngunit kung magkakagulo kayo ng ganito, si Charlie ay magiging kasabwat ng gang kahit pa ilabas ninyo siya. Habang buhay siyang tatakbo. Kasabay nito, para protektahan si Ed, pinalabas siya ng pulis na si Lou sa bintana. Naisip ng pangalawang anak na tama ang sinabi ng abogado. Para maprotektahan ang kanyang anak, wala siyang magawa kundi ang iwanan ang mga tauhan niya. Ang dalawa ay nagtago sa kagubatan at nakita ang hepe ng pulis na kakagising lang. Huwag ninyong sayangin ang lakas ninyo, alam nating lahat kung saan siya pupunta. Sa kabilang banda, agad na nakatanggap ng balita si Mike at pinangunahan ang pag-atake sa kuta ng pamilya Gerhardt. Pagkatapos ng ilang putukan, ilang miyembro ng pamilya ang nataman ng bala at namatay dahil sa sobrang tindi ng sugat. Habang ang matandang ina at si Colette ay maswerteng nakaligtas. Dahil dito, nagpadala rin ng pamilya Gerhardt ng mga tao para gumanti sa Kansas gang. Mapalad na wala ang pinuno ng gang sa pinangyarihan, kaya nakaligtas siya. Pinagalitan ng pinuno si Mike dahil hindi ito epektibo at nagplano siyang magpadala ng bagong pinuno ng asasin para palitan si Mike. Magpapadala ako ng ibang asasin. Opo. Ginoo, nakita ng pangalawang anak si Colette malapit sa hotel kung saan nakatira si Mike, kaya may naramdaman siyang hindi tama. Sinabi niya na naghahanap siya ng marijuana. Sinabihan siya ng lalaki na sumakay sa kotse at dinala siya sa isang bakanteng lote. Sa ilalim ng pagtatanong ng tiyuhin, inamin ni Colette na siya ang traidor. Nais niyang hilingin sa inyo na bigyan siya ng pagkakataon, kahit na paalisin siya sa pamilya, pakiusap. Ang pamilya ay nagkahiwa-hiwalay at nasa panganib, at ang anak ay nasa kulungan. Dahil dito, hindi napigilan ng pangalawang anak na maiyak, at ang mga bagong asasin ay nakarating na kay Mike pagkatapos lamang ng ilang hakbang. Nasaan na ang bigong itim na lalaki, ngunit nauna nang kumilos si Mike at inayos ang mga taong ito. Bumalik tayo 1 araw bago sa lokasyon ni Ed. Ang mag-asawa ay naghanda na itakas ang kanilang panganay na anak sa isang maliit na cabin sa kagubatan. Plano ng mag-asawang Ed na gamitin ang panganay na anak bilang hostage upang makipagnegosasyon sa pamilya Gerhardt, basta't pumayag ang pamilya Gerhardt na huwag na silang habulin pa. Palalayain nila ang tao. Tinawagan ni Ed ang pamilya Gerhardt sa kalapit na grocery store, ngunit ang sumagot sa telepono ay hindi ang taong may kapangyarihang magdesisyon. Ang inyong amo ay nasa kamay ko. Sasabihin niyo sa kanila, di ba? Sabihin niyo sa kanila sa lalong madaling panahon, at tatawagan ko kayo ulit, okay? Kasabay nito, hindi rin nagkakasundo sina Peggy at ang panganay. Talaga bang tinawag mo akong puta? Sinisumpa ko, kapag pinalaya ako,
Paghihintayin kita hanggang mamatay ka. Sa tingin ko, kailangan pa nating magsama ng kaunti, kaya maging magalang ka sa akin, sumama ka sa impyerno, haliparot ka. Ano ang sinabi ko, hindi ka ba mas magalang, mas mabuti na iyan? Nang bumalik si Ed, nakita niya ang sugat ng panganay. Mahal ko, sasaksakin mo ba ang hostage? Hindi, ang baliw na iyon, hayaan mo siyang lumayo sa akin. Sinabi ni Ed na kung papatayin mo siya, hindi makikipagnegosasyon ang pamilya Gerhardt sa atin, at sa gabi, tumawag ulit si Ed. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sumasagot sa kabilang linya. Ang assassin ay nakapasok sa bahay ni Ed. Sa ibabaw ng refrigerator, nakita niya ang isang impormasyon tungkol sa booking ng hotel. Lumalabas na si Peggy ay nagplano na sumama sa may-ari ng tindahan sa isang seminar, at ang hotel na ito ay kung saan matutuloy sina Peggy at ang kanyang boss. Dahil hindi niya matupad ang pangako, tumawag si Peggy sa hotel. Hindi ginagamit ni Ed ang telepono sa cabin dahil natatakot siyang baka sundan siya ng pamilya Gerhardt. Ngunit sa pagkakataong ito, nasundan ng Indian assassin ang bagong bakas papunta sa hotel. Sinabi ni Peggy na may problema siya kaya hindi siya makakasama. Sinabi ng may-ari ng tindahan na ipapadala niya ang mga dokumento ng seminar kay Peggy sa pamamagitan ng koreo kaya tinanong niya kung nasaan ito. Hindi ko rin alam kung nasaan mismo ito, parang nasa hilagang kanluran malapit sa Vermilion, sa Maylawa. Mayroon ka bang tiyak na address? Tatawagan kita sa lalong madaling panahon pagkatapos nitong matapos. Tatawagan kita. Sige, pero palem na. Sinubukan ko na ang lahat. Narinig mo na iyon. Hindi rin nakaligtas sa gabing iyon ang may-ari ng tindahan dahil patuloy na nakatitig ang panganay na anak sa dalawa. Kaya hindi rin makatulog ng mahimbing si Peggy. Huwag mong gawin iyan. Salamat sa iyo, mahal kong gago. Kinabukasan, bumalik si Ed sa telephone booth para maghintay ng balita. Sa pagkakataong ito, napansin niya ang isang impormasyon sa pahayagan. Dahil walang tugon mula sa pamilya Gerhardt, tinawagan niya ang hotel kung nasaan si Mike. Inihanda ni Ed na ibigay ang panganay na anak kay Mike kapalit ng kaligtasan. Hinahabol ako ng pamilya Gerhardt, kailangan kong pigilan mo sila. Sa tingin ko, makukuha natin ang kasunduan. At ang transaksyon ay nakatakda sa alas 8 ng umaga bukas, sa isang motel sa tabi ng kalsada. Ngunit sa ngayon, si Peggy ay nakatutok sa panonood ng TV sa cabin. At hindi napansin na ang panganay na anak ay nakawala na sa pagkakagapos. Bumalik si Ed at nakita ang mga bakas ng gulo sa loob ng bahay. Sa ganoong paraan, si Ed ay banitin sa ere ng panganay na anak, habang ang asawa ay nakahandusay na walang malay sa sahig. Balak siyang pahirapan ni Ed ng panganay na anak ngunit masyadong nag-usap, kaya hindi niya napansin si Peggy sa likuran na nagising na at nakuha na ang kutsilyo. Nakikita mo ba, kahit gaano mo pa siya tratuhin ng mabuti, hindi pa rin titigil ang halimaw na ito, hanggat hindi mo siya pinapatay. Pagkatapos suntukin ni Peggy ang panganay na anak, agad siyang kumuha ng palakol para iligtas ang kanyang asawa. Kasabay nito, ang pinagkakatiwalaang mamamatay tao ng pamilya, na si Gerhardt ay nakarating na malapit. Pumasok siya sa convenience store, at tinanong ang may-ari kung nakita niya ang isang matipuno at blonde na lalaki. Nagsimulang ayaw magsalita ng may-ari, ngunit sa ilalim ng nanlilisik na tingin ng mamamatay tao, sinabi niya na ang taong iyon ay maaaring nasa loob ng kubo sa tabi. Pagkaalis ng Indian assassin, nakita ng may-ari ng tindahan ang wanted poster sa dyaryo. Sa oras na iyon, naghahanda ang mag-asawa na atali ang panganay nilang anak, nang biglang bumukas ang pinto at lumitaw ang Indian assassin. Salamat sa Diyos, mabilis niyo akong ilabas dito. Kayo, umupo kayo. Hindi naglakas loob na lumaban ang dalawa at masunereng umupo sa upuan at nanood. Ngunit hindi nagmadali ang Indian assassin na iligtas ang panganay na anak. Bigla kong naisip ang paikliin ang gupit sa magkabilang gilid at sa likod. Mukhang bagay sa iyo iyan. Diyos ko, itong ugok na ito, barilin mo na lang silang dalawa at dalhin mo ako sa ospital. Kung saan man, Diyos ko, pinatay ng Indian assassin ang panganay na anak. Marahil dahil sawa na siya sa pagiging tapat na aso ng pamilya. O marahil dahil narinig niya ang panganay na anak na hinahamak ang kanyang pinagmulan, nagpagupit si Peggy, hindi pa rin nakakabawi. Mula sa pagkagulat, pumayag siyang gupitan siya. Kumuha siya ng gunting ngunit nag-isip kung dapat ba siyang kumilos. Nagbigay ng senadoryas ang asawa na huwag kumilos. Ang Indian assassin ay walang masamang intensyon sa kanilang dalawa.
Sa halip ay nagpakita pa siya ng pagiging bukas sa amin ng mag-asawa. Pagod na ako sa buhay na ito. Siguro dahil tinawagan ng may-ari ng sari-sari store ang pulis. Dumating na si Pulis Lu at ang mga kasama niya. Mabilis na bumaril palabas ng bintana ang Indian assassin. Agad siyang sinaksak ni Peggy ng gunting, naubos na ang 6 na bala. Napilitang umatras agad ang Indian assassin. At muling nahulog sa kamay ng pulis ang mag-asawa. Nang makita muli ang Indian, tinawagan agad ng may-ari. Ang pulis, sa kasamaang palad, binaril siya sa ulo. Kumuha ang mga Indian ng oxygen, super glue, at pumasok sa banyo. Para gamutin ang simpleng sugat at pagkatapos ay umalis kaagad. Ang insidenteng ito ay may kinalaman sa maraming buhay. At umabot sa 2 estado kaya't dinagdagan ng puwersa ng pulisya. Tumakas sila sa lugar 2 araw na ang nakalipas, hindi sila mukhang ganoong uri ng tao. Alam namin iyan, alam mo ba na ang 2 tao ay nasa malaking gulo? Sinabi ni Ed na sa simula ay plano niyang ibigay ang panganay na anak ng pamilya, Gerhardt sa Kalabang Kansas Gang sa ganitong paraan. Ang Kansas Gang ang magpoprotekta sa mag-asawa mula sa pagtugis. Bukod pa rito, nagbunga na ang plano. Ang gang ay galing sa labas ng bayan. Opo, Ginoo. Ang transaksyon ay naganap sa isang motel. Agad namang nagbigay ng utos ang lokal na hepe ng pulisya na samantalahin ang sitwasyon. Kapag lumabas ang gang mula sa labas sa motel, huhulihin silang lahat. Ngunit sa tingin ni Lu, hindi dapat maliitin ang panlabas na gang. Hindi dapat ipagsapalaran ang mag-asawang iyon. Binata, tumingin ka sa paligid. Hindi pa ba ikaw ang mag-uutos? Pakinggan mo, nagkasundo sila sa 2 tao, hindi ba? Huwag kang makinig. Sabihin mong kailangan mo ng abogado, siguraduhin mo iyan para hindi ka nila pigilan. Nilampasan mo na ang hangganan, mag-impake ka na at umalis ka na sa harapan ko. Dahil dito, pinalaya si Lu sa ambush team. Ang matandang hepe ng pulisya ay hindi naglakas loob na maliitin ang kalaban. Kaya nanatili na lang siya kasama ang lokal na pulisya upang lutasin ang kaso. Pagkatapos, dinala ng mga pulis ang mag-asawang Ed sa isang motel sa tabi ng kalsada isang araw ng mas maaga. Ngunit hindi nila alam na nag-aabang na doon ang Indianong mamamatay tao. Pagkatapos ay tinawagan niya ang pinuno ng gang at sinabi, buhay pa ang panganay na anak, inaresto siya ng itim na lalaki mula sa Kansas Gang. Binabantayan ko itong motel, marami silang tao pero walang pag-asa. Pupunta ako doon sa loob ng 3 oras para iligtas ang anak, nagdesisyon ng ina na personal na mamuno. Bakit ipinagkanulo siya ng pulang balat na mamamatay tao, si Otto? Ang pinuno ng pamilya Gerhardt na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ngunit ngayon, patay na si Otto sa labanan para sa kapangyarihan ng gang. Nawala na ang tanging sandigan niya sa buhay. Ang mga natitira ay tinitingnan lang siya bilang kasangkapan. Si Mike, ang hitman ng Kansas Gang, ay papunta na rin sa motel. Sa gabi, darating na ang lahat ng miyembro ng pamilya Gerhardt. Sa oras na ito, si Lu ay naglalakad malapit doon at aksidenteng nakita ang mga pulis sa motel. Ako si Pulis Lu. Papalapit na sila dahil bukas ang transaksyon. Kaya ang mga pulis sa motel ay napakawalang ingat. Sila ay nakatulog, umiinom, naglalaro ng baraha, at walang anumang pag-iingat. Tanging ang Chief of Police lang ang maingat at laging alerto. Siya ay nakakulong sa unang palapag at ang itim ay nasa 2nd palapag. Dumating ang pagkakataon, sinabi ng pangalawang anak sa inhenyero na manatili at protektahan ang ina. Habang siya naman ay pinamunuan ng mga sundalo upang salakayin ang matandang hepe ng pulisya na lumaban gamit ang baril. Sinamantala ni Peggy ang kaguluhan upang hampasin at patumbahin ang pulis na nagbabantay. Sila ay mga pulis, sa oras na iyon naintindihan na ng ina na siya ay nabiktima ng patibong. Ginamit ng inhenyero ang kutsilyo upang patayin ang matandang babae. Nang makita ang ina na sinasaktan, labis na naguluhan ang pangalawang anak. Lumingon siya kay Lu, ang taong bumaril sa kanya. Kahit tinamaan ng 3 bala, sobrang agresibo pa rin niya. Sa oras na ito, sumali rin ang pulang balat na mamamatay tao sa kaguluhan. Bumaril siya ng walang direksyon, ang layunin ay pataasin at patayin ang mag-asawang Ed. Si Lu ay malapit nang mamatay sa pagkasakal ng pangalawang anak. Ngunit sa oras na ito, muling lumitaw ang lumilipad na platito. Lahat ay naakit sa lumilipad na platito. Sinamantala ni Lu ang pagkakataon at binaril ang kalaban. Mahal, kailangan na nating umalis dito. Nakita mo ba iyon? UFO lang iyan, kailangan na nating umalis.
Ang UFO ay malapit nang mawala, ang mga Indian ay agad na nagpaputok at humabol. Ang motel sa tabi ng kalsada ay napuno ng katahimikan, si Mike at ang kanyang mga tauhan ay lumitaw dito. Nakita nila na halos lahat ng pamilya Gerhardt ay napatay. Si Mike ay nasa sabik na umalis sa pinangyarihan, ang mag-asawa ay nagtangkang nakawin ang sasakyan ng isang dumadaan. Ngunit naunahan sila ng bala ng Indian na mamamatay tao. Pagkatapos, muli siyang nagpaputok at binaril si Ed, na malas na tinamaan sa likod. Ang mag-asawa ay tumakbo sa isang convenience store. Pagkatapos nilang paalisin ang mga empleyado, agad silang nagtago sa cold room. Si Ed ay binaril at malapit nang mamatay. Mahal, sa tingin ko hindi na natin ito magagawa pa. Palagi kong gustong ayusin ang lahat, pero minsan walang nases Ira. Lahat ay normal, mahal, gusto ko lang bumalik sa dating buhay natin. Si Ed, sa simula, ay gustong bilhin muli ang tindahan ng karne, magkaanak sa kanyang asawa, at mamuhay ng masaya. Ngunit dahil sa sobrang pagpapakampante at pagpapalampas sa bagong asawa, nagkaroon ng ganitong katapusan. Habang lumilipas ang bawat minuto at segundo, nawalan ng hininga si Ed. Pagkatapos, lumitaw si Peggy na may mga halusinasyon, inakala niyang pinipilit sila ng pulang mamamatay tao palabas. Agad na kinuha ang kutsilyo at naghandang lumaban hanggang kamatayan sa kalaban. Peggy, ayos ka na, wala nang problema, nandito na ako. Nasaan na ang lalaking iyon? Nandito ako, nasaan na ang lalaking iyon? Papatayin ko siya. Matagal nang umalis ang mamamatay tao, at ang nakakalungkot, iniisip mo pa ring buhay pa ang asawa mo. Ed, lumabas ka na. Ligtas na tayo. Ed, dumating na sila. Nailigtas na tayo. Ed, tumayo ka na. Ed, sa huli, isinakay ni Lucy Peggy, ang kumuha ng ilang buhay, na malapit nang humarap sa parusa ng batas. Ang katutubong Amerikano ay naghahanap ng tao para gawan siya ng id para makapunta sa Libya. Nagsawa na siya sa lahat at gusto lang niyang magbago ng kapaligiran para magsimula muli. Sa oras na ito, sa palaruan, dalawang teenager ang nag-uusap gamit ang sign language. At sila ang magkapatid na assassin mula sa unang season ng Fargo. Ngunit sa oras na ito, habang bata pa sila, inaapi pa rin sila. Nakita ito ng katutubong assassin at agad na tumulong. Ngunit dahil ang pamilya Gerhardt ay nawasak na, si Mike ay nag-iisang nagtiwalang naghahanap sa boss, ngunit hindi niya inaasahan na. Ang boss ay muling nagbigay sa kanya ng isang maliit na opisina na may makinilya sa loob. Ang kanyang magiging trabaho ay bilang assistant accountant. Hindi maintindihan ni Mike kung bakit ang isang assassin na tulad niya ay napunta sa ganitong sitwasyon. Sabi ng boss, nagbago na ang mundo, tapos na ang panahon ng pagpatay. Basta't kaya niyang mag-adjust, magiging matagumpay siya. May magbibigay sa iyo ng ilang mga form na kailangan mong punan. Tulad ng health insurance, pensiyon, magtrabaho ka lang ng mahinahon. Nakatayo lang si Mike sa kanyang pwesto, mapanuyang tumitingin sa paligid. Sa wakas ay bumalik na sina Lou at ang hepe ng pulisya sa kanilang pamilya. At ang hepe ng pulisya na ito ay biyenan pala ni Lou. Nagtatapos ang season 2 ng Fargo sa gitna ng snowstorm. Ang kapansin-pansin ay ang panaginip ng asawa ni Lou sa pelikula. Nananaginip siya na ang kanyang anak na babae ay lumaki at naging isang pulis. Sa bayan at siya mismo ang pulis na si Molly sa unang season ng Fargo. Personal kong nagustuhan ang dark humor at ang mga absurdong pangyayari sa season na ito. Salamat sa panonood ninyo hanggang sa dulo, magkita-kita tayo sa mga susunod na pagkakataon.